Breaking news mga kababayan. Nako po, Trillanes. Dada na naman mga kababayan. Madriaga Camp, testimony. Ken Back, BP Sara impeachment. Aba, ang lakas po ng tiwala sa sarili mga kababayan na itong Korte Suprema ay babaliktarin ang kanilang desisyon na itong mga pahayag daw na testimonya ni Madriaga ang magpapabagsak kay Sara. Grabe, sapat na daw si Madriaga para pabagsakin si Sara. Nako po mga kababayan, ito na si Trillanes. Talagang hinahabol ang oras. Kasi nga, pag si Sara Duterte ang umupo, kahit pa maging senador ito, yan na rin ang kanyang sabi, ay wala ding silbi kasi hahantingin ito ni Sara. Panoorin po natin ano itong mga pasabog ni Trillanes. Nako mga kababayan, nanginginig pa habang ini-interview ito. Isunod na natin agad, Maan, na kasama na natin via Zoom si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kay Miss Maan. Oo, yun nga, tila mukhang magtutuloy-tuloy na itong impeachment laban kay VP Sara at nadagdagan pa nga, Sentry, ng pangatlo. Yes. Sana nga magtuloy-tuloy na ito. At ito na yung noong pa na paulit-ulit na mga aligasyon na hindi naman ina-address. Kaya hindi natin masasabing rehashed ito kasi ano lang, for as long as it remains unanswered or unaddressed by VP Sara, ano ito, misteryo ito na kailangan nating malaman yung sagot. O kita nyo mga kababayan, may isa daw misteryo na kailangan malaman ng sagot. Itong Madriaga na magtetestigo kay Sara ay ang susi para matalo si Sara, para may pakulong mapababa sa kanyang pwesto bilang vice-presidente. Mga kababayan, alam niyo si Madriaga, hindi ka panipaniwala mga kababayan kasi nga po, ay nako, matindi ang kwento nito na gawa-gawa lamang itong sinasabi ng mga nagmamahal kay Sara. At sinabi na rin ni Marcoleta ito na itong si Madriaga ay hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo at matagal na itong tiwalag at ginagamit nito ang reliyon ng Iglesia ni Cristo para maging kapanipaniwala ang kanyang mga kwento. Naku po mga kababayan, sasabihin niya, aktibo daw na miyembro ng Iglesia ni Cristo ito. Ang kapal ng mukha mo, sabi ni Marcoleta, sino ka para gamitin ang Iglesia ni Cristo? Di ba mga kababayan, tas ginagamit ni Trillanes. Sinupalpal rin ito ni John Vic Rimulya kasi sinasabi ni Trillanes na si Madriaga daw ang dinalaw. Hindi pala. Sinabi ni John Vic Rimulya yan, hindi si Sara, hindi dinalo ni Sara si Madriaga pero pinipilit ni Trillanes dumalaw si Sara kay Madriaga. Naku po mga kababayan. Bukod sa dati ng articles of impeachment na nandun na rin sa isinampang impeachment complaint nung nakaraang taon, ay naisama ngayon, Sentry, itong under oath na statement ni Ramil Madriaga, yung self-confessed bagman ni VP Sara Duterte. Nakausap mo siya dati, di ba, Sentry? Tignan nyo, bagman daw di umano ni Sara Duterte itong si Madriaga, na ang sabi ng karamihan nagpapapicture lang si Madriaga kay Sara. Alam niyo naman sikat si Sara, mahirap nang magpapicture. Isang araw gagamitin laban sa iyo ito. Hindi raw ito bagman ni Sara. Ito'y gawa-gawa lang na kwento. Sabi ni Inday Sara, naku po, planted ito. Yari na naman si Trillanes. Nanginginig na naman dito. Oo. So Opo. ano pong naging bakit confident kayo na gamitin yung kanyang statement, no, dito sa articles of impeachment sa bise ngayon?
Ganito po, nung una lumabas yung affidavit na yan, tayo po ay na-curious, just like Mhm. everybody else. Ano ba ang katotohanan sa likod nito? So, I Nako po si Trillanes, sinasabi niya lahat daw na curious. Ikaw lang na curious. Kasi nga galit na galit ka kay Sara. Ikaw ang isa sa mga nagpakulong kay Tatay Digong. Kaya ikaw takot na takot ka na maging presidente si Sara. Eh sabi mo, ikaw na rin nagsabi, ba't ka patatakbo bilang senador? Kung mananalo ka, eh mayor nga, di ka manalo. Kagawad ka, di ka manalo sa Caloocan. Senador pa kaya? Eh sabi niya, pag ako naging senador at si Sara yung presidente, yari na ako. Ako ang yayariin nito. O buti alam mo. Kasi ikaw ang nag-traitor kay Tatay Digong. Ikaw ang nagbenta sa ACC at ginatasan si Tatay Digong. Itong sinasabi ng mga komento, halaka. did the basic investigative work. So, tinignan natin yung mga open source documents na pwede nating ma-check para ma-validate natin yung kanyang mga allegations or mga claims. Then nag-request ako ng meeting sa kanya through the lawyer at I had a 3-hour interview sa kanya. Masasabi ko na while marami pang gaps, no? Kasi I only had 3 hours with him. Hindi ito as thorough yung background check na nagawa ko compared kina Las Cañas at Matobato. Pero may establish ko na ito ay hindi random person na na hindi kilala at all si Sara Duterte at mga Dutertes at nag-imbento lang. So, nalagay natin siya dun sa posisyon na pwede niya magawa yung claims niya. O kita nyo mga kababayan, eh syempre, ayaw mo si Sara. Gusto mong bumagsak ito. Gusto mong mapasama sa tao kaya sinisiraan mo. Ganyan din ang ginawa mo kay Binay, kay Jojo Binay ng Makati. Eh kasi noon mga kababayan, si Binay, number 1 po na lalaban sa pagkapangulo. Eh si Trillanes, eto na. Dahil ayaw niya si Binay, gumawa ng kung ano-anong paninira ito. Ayan, naka-naka, isang araw, absuelto si Binay. Not guilty. Ito yung mga ginawa na panggagapang ni Trillanes kay Binay. Kaya, ayun, hindi nanalo itong si Binay. Kaya, the same pattern po, itong ginagawa niya kay BP, eh lahat gagawin niya para mapabagsak si Inday. Kasi alam niya, ang magiging kapalaran niya pag si Sara Duterte ang naging Pangulo ng Pilipinas. Eh nakita nyo naman, pati si Franklin Drilon na dating Senate President ng Senado, sinabi niya na alam natin na si Sara Duterte ay sobrang lakas. Walang sino mang politiko na lalaban dito ang hihigit pa sa kanya dahil napaka-popular ni Sara Duterte. Eh di ba si Hontiveros nananaginip, ilusyonada. Kaya daw niyang talunin itong si BP. Kung siya ay pagbibigyan ng kanyang partido na dilawan, eh siya ang lalaban. Si Madam Lenny, etchapwera muna. Malakas daw si Risa. Naku, nananaginip. Kaya nasampal ito ni Topacio. Hoy, ilusyonada! Anong sinasabi mo na kaya mong talunin yung napaka-popular na si Sara? Eh, kulilat ka nga sa Senado, pang 11 ka. Eh, paano masasabi na malakas ka? Ay, nako, mga kababayan. Ito si Trillanes, kaya gumagawa. Si Madriaga daw ay sapat na para ma-impeach, maibalik ang impeachment kay Sara. Babaliktad ang Korte Suprema, ganon. Naku po mga kababayan. Eh, sabi rin ni Trillanes, galit sa Korte Suprema, maaari daw na ma-impeach. Hala ka, ang gagaling ng mga ito. Mala Tito Soto ito.
Yun po yan. Sentry, bago po namin kayo magpatuloy dito sa ating pinag-uusapan, ipapasok lang po namin ito. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Kumuha tayo ng flash report mula kay Pamela Vasquez. Go ahead, Pam. Yes, Sandro at Ma'am, sa botong 284 na pabor, 8 hindi pabor at 4 na abstention, pinagtibay ng Kamarang rekomendasyon ng House Justice Committee na ibasura ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, tayo. Pagka kay BBM, wala daw substance. Ayon kay De Lima. Ayon kay Abante, mag-walk out daw siya pag ituloy ang impeachment ni BBM. Itong si Abante na ito, napahiya kay kay Chis Isguera sino kayo para mag-impeach kay BP Sara yang hanay nyo sa Kongreso? Lahat kayo, mga korap din kayo dyan. Ayun, naptameme itong si Pastor Abante na ito. Na santo-santuhan na pastor. Ayun, nabuljak. Galit na galit yung mga tao sa kanya. Kasi nga, walang ginawa kundi Inday Sara impeachment. And dami din namang corrupt ito. Yan ang sabi ng mga komento, mga kababayan. Dahil sa kawalan nito ng substance o lamana. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Justice Panel Chairperson Jervy Luistro na nakabatay ang Committee Report number 111 at desisyon ng Komite sa Constitutional Standards, House Rules at Supreme Court ruling. Matatandaan na bagaman sufficient and form ang 2 reklamo ay pareho ring hindi nakitaan ng sustansya o substance. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Mga kababayan, alam na, ilista na. Siyempre, itong mga kongreso, bata ni BBM. Yan pong sabi ng mga komento at nakikita ng tao na itong mga kongreso nasupalpalan ng pera. Yan pong sabi ng mga komento na kumakalat po sa social media na itong flood control issue ay sila ang nakinabang dito na mali-malit ang pera na hanggang ngayon wala pong resulta. Kaya itong Blue Ribbon Committee nababanatan po ng taong bayan, mga kababayan. Okay? Tuloy pa natin. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Tuloy pa natin, mga kababayan, na. Tuloy natin dito. Ayan. Masasabi na nating ibinasura na. Tuluyan ng ibinasura ng Kamara, no? Ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan, napaka-liwanag naman yung kanilang sistema. Nung kay Sara, allegedly, milyon-milyon po ang bayad kada pirma dito. Di ba, mga kababayan? Tuloy pa natin ito. Alam nyo na. Alam nyo na ang kwento nila, mga kababayan. Kwento nila yan. Hingan lang namin kayo, sir, ng inyong komento dito sa bagong balita. Sentry. It was totally expected po, no? Kasi talagang wala naman laman yung mga aligasyon. Ano lang yon? Karamihan yung mga ni-raise na allegations galing lang dun sa echo chamber ng mga Duterte. O, kita nyo? Sinasabi ni Trillanes, yung impeachment ni BBM ay wala daw laman. Ito lang naman daw ay ikinaso ng mga makapro Duterte. O, nakita nyo, mga kababayan. Pero pag kay Sara, ang bilis nila. Kasi nga, mga kababayan, alam na. Pag si Sara Duterte ang nanalo, na sobrang lakas nito, at magiging tandem niya si Marcoleta, alam na mga kababayan. Kaya talagang hindi papasa sa standard ng komite. Ay, balikan natin yung naging pag-uusap nyo ni Ramil Madriaga nung panahong binisita nyo siya sa kanyang piitan sa BJMP. Sentry. So, yun nga po, no? Ang kailangan natin i-rule out muna is ano ba ito? Itong tao na ito ay scammer lang
gumagawa ng kwento na talagang figment of his imagination lang yung kanya. O kita nyo, naniniwala daw si Trillanes na hindi gumagawa ng kwento itong si Madriaga. Nako mga kababayan, may naniniwala pa kaya dito kay Trillanes? Ni Kapitan nga hindi manalo doon sa Caloocan. Niyang claims. So, yun na nga, through yung basic research natin at investigation, nakita natin na talaga meron siya ugnayan sa mga Duterte. Tapos, meron siya mga claims na nag-check out. So, malalagay natin siya dun sa posisyon na pwede niyang magawa yung sinasabi niyang ginawa niya. Ngayon, doon na lang natin matetest yan sa trial or even dito sa investigation kung gaano nga katotoo yung kanyang mga aligasyon. O kita nyo mga kababayan, naniniwala daw si Trillanes na hindi gawa-gawang kwento ito ni Madriaga. Ano naman sinasabi dito? O mga kababayan ha, itong babasahin ko, halo-halo ito. Tangalista, bobolista, karamihan dito. O tignan nyo, ginagawa naman kayong tanga at bobo ni Pulong Duterte, kayong mga media gusto niya kasi paniwalaan kayo sa nga niya, taliwas naman sa katwiran. O tignan nyo mga kababayan, Trillanes for president daw. Napo. Ano yan? Suntok sa buwan. Thank you, Trillanes. Good job. Nako po, mga tangalista ito. Sana ma-impeach na si Piatos. Nako, mga tangalista. Nako po, si Trillanes. Pag-guest nyo, mag-unsubscribe na lang ako. Nako po, mga kababayan. Puro. Nako po, mga kababayan. Go, Trillanes. Nako po. Suntok sa buwan ang pangarap mo. Sana ma-impeach na yan dahil matagal na malapit ng mabulok. Nako, mga kababayan. Maraming mga tangalista. Alam nyo mga boss, mga ma'am at kay Senator Trillanes, sana pagtuunan ninyo ng pansin ang mga nakawan ng bilyon-bilyon kaysa sa impeachment na wala namang kakwenta-kwenta ang mga problema ng bayan, ng proyekto na wala naman at walang matibay. Ang gulo naman ng comment mo. Yes. Ayan o DDS, salot daw sa lipunan. Nako, mga tangalista talaga. Walang masabing mga walang kwenta itong mga tangalista na ito eh. Mga kababayan, mga bulag ba kayo? Pinagnakawan na kayo, tuwang-tuwa pa kayo. Sinampal na kayo ng harap-harapan. Nakangiti pa kayo. Hoy, maligo-ligo kayo, mga tangalista kayo ha. Nang bumango-bango ang mga kaluluwa nyo. Yan po ang sabi ni Jason Martinez. Dating tangalista pero hindi na. Kasi kitang-kita ang mga nakawan ngayon. Ayaw ko nang maging tangalista, sabi niya. Ayan o. Maricel Brigornia. Dating tangalista, ayaw ko na. Babaho nyo. O sabi niya. Dati akong tangalista pero namulat na ako. Pinagnanakawan na nga. Tuwan-tuwa pa. Mali-malita ng ninako. Tuwan-tuwa pa. Idol pa din. Kita nyo mga kababayan? Kung umabot po kayo sa bidyong ito, sana po mag-like at mag-share po kayo dito. At magbabasa lang po tayo ng mga nagpapabati dito, mga kababayan. Ito po. Para makita nyo yung mga nagpapabati. Nasaan ba yung mga nagpapabati dito? Ito po, mga kababayan ko. Ayan, good evening, Wonder Philippines, watching from Cebu. Gaspar Beltran, unang-una lagi ito. Amelia Agno, ako po, grabe, shout out sa inyo mga kababayan ha. Laging nanonood ang mga ito Ito po. O, tignan nyo mga kababayan, Hari, Ajok, talino at kaalaman, kaya walang tatalo at may gabay ng Diyos Ama. O, tignan nyo. O. Kita nyo mga kayo, bawal ang tanga. Sabi ni sino nagsabi? Bawal ang tanga, sabi ni Semi Mabida. Pag wala kang alam sa international map na nakarehistro sa
Admiralty map sa buong mundo. Huwag kang maggagawa-gawa ng insert ng pangalan ng lugar. Kailangan iparehistro mo yan para ma-recognize at may pasok sa world map. Aral muna kayo at mag-actual survey. Hindi yung kwento-kwento ko. Fight Idol Marcoleta. O tignan nyo. Mabuhay Sara Duterte. DDS ako habang buhay, sabi ni Jason Martinez. Diba mga kababayan? I-like, i-share po, at i-subscribe. Sabihin nyo kung anong lugar kayo para malay nyo kayo yung mabunot ko na may shoutout. Okay po? For transparency, for a better democracy. Mabuhay po.